Pero ako, sa mga ano, sa mga Remulla, hanga ho ako diyan mga bossing, ha? Na kasi makapaghanda sila. O, totoo din yan. Hanga po ako, lalong-lalo na mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pag itinaas ni Presidente ang kamay ni Ombudsman Boying Remulla, ay putek na yan. 100% doon ako agad. Oh! Oh, ngayon, alisin na ho natin mga bossing, no? Dumako tayo sa ating susunod na topic. Ngayon, no, mga kababayan, kung maalala nyo din, etong mga nakaraang araw, yung mga DDS, no? Yung mga DDS, aba, proud na proud. Talagang ano, kala mo, piyesta sa kanila nung mga nakaraang araw kasi ang ipinoposo nila, mga boss chipamo, sir, ay si ano, si Tebes. Oo, na kliyente ni, sino ba si Gasolito? Si, ano, nakakalimutan ko alagi apelido ni Gasolito. Acquitted na daw, acquitted. Ayun o, mga nagpapasalamat. Nako, ganito, ganyan. Inililink nila doon sa kaso ni Tebes, doon sa Degamo, mga kababayan. Kaso po, yung kaso, no, naipanalo o na-acquit ni Tebes, mga kababayan, ayun po yung 2019, ibang kaso ho yun. Mga boss chipamo, sir. Kaya po ito, si Congresswoman Janice Bellega Degamo, naglabas ho ng kanilang statement, mga kababayan, patungkol po doon sa pinapakalat nila. Kasi hindi pa naman talaga acquitted si Tebes dito sa kaso na ito. At mananatili po si Congressman o ex-Congressman Tebes, mga kababayan, sa loob ng piitan dahil po dito sa kaso na ito. Pilipinas Bangon TV, naku, pati ba naman, tignan nyo yung mga social media nyo. Biglang naging parang superhero si Tebes para sa mga DDS. No? Biruin nyo yun? Nagpupunyagi. Ay, eto na, nako, acquitted na si Tebes. Pero ang totoo, hindi naman yun yung mismong Degamo case. Sa pagkaalam ko, may iba pang hinahabol si Manang Aimee kay President about sa personal na nila pagkakaalam. Ano kaya yun? Ngayon, the family of the late Governor Roel Degamo wrote a statement on social media on the recent acquittal of former Representative Arnulfo Tebes in his murder case for alleged killing in Negros Oriental. Sabi dito, we clarify, no, that the recent news about the acquittal of former Representative Arnulfo Tebes Jr. refers to a separate 2019 murder case in Dumaguete City and has no connection, aray. Malulungkot mga DDS dito. Itinuturing pa naman nila si Tebes na kanilang mga ano, na kanilang iniidolo. 'Di ba? Has no connection whatsoever to the multiple murder case arising from the Pamplona Negros Oriental massacre no March 4, 2023, where Governor Roel Degamo and several others were killed. The multiple murder case arising from the Pamplona is still pending, no, remain pending and actively prosecuted in another court in Manila. The decision of acquittal issued by the Regional Trial Court of Manila, Branch 15, does not absolve Mr. Tebes of responsibilities of those crimes o crimes. Oh, yung mga DDS ang hiling magpapakalat ng mga misleading na mga balita. No, highlights kasi acquitted na si Tebes, sa ibang case lang pala. Totoo ho yun. Ang hilig ng mga DDS para po ano, nako ayan, hinabol ni Marcos Jr. itong si Tebes. Tapos tingnan mo, acquitted din pala. Alam niyo mga kababayan, kaya po ang ating Pangulo, na si Pangulong Bongbong Marcos, may kumbaga gusto niya talagang ipasiyasat, ipaalam, paimbestigahan lahat, ipunin lahat ng ebidensya, no? Talagang medyo may katagalan no eh. Para sa ganon, yung mga kakasuhan talaga nila, 100% na mananalo yung kaso nila. Yun ang strategy ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga pagkolekta ng mga ebidensya at ng mga magiging katibayan para doon sa kalaban, medyo may katagalan po talaga yan. Yes, correct po kayo. No, yung iba nakakapaghanda na, nakakatakas na. Pero
Ang gusto lang po ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong Marcos, pag nagsampa sila ng kaso, eh, hindi yung bara-bara, hindi yung kinalaunan wala acquit na. Kasi bakit? Nadaan nila doon sa teknikalidad. Kasi alam niyo naman, mahilig pa yung mga DDS sa mga ganyan. Mahilig yung mga walang yang mga tao sa mga ganyan ho. 'Di ba sabi ni Mama Rose Channel, slowly but surely. Oho. Yung mga walang yang tao, mahilig po sa ganyan no? Yung lulusutan at lulusutan nila, kunyari ito, impeachment, no? Kay Vice Presidente. Ang issue sa impeachment ay doon sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, asawa ni Pangulong Bongbong na ang First Lady, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Yan po yung isa no sa issue ng impeachment. Pangalawa po, yung bribery na mga nakakatanggap daw po ng 25 hanggang 50,000 na nakalagay doon sa puting sobre. Pangatlo po ay yung pinakamalakas na pera ng taong bayan. Na confidential funds. Lahat po yun, mga bossing, no? Issue yan para doon sa impeachment. Ang tanong, may nasagot pa po ba sila? Wala. Ni isa. Wala. Ni isa. Pero bakit, Mark? Bakit hindi tumuloy yung impeachment na yun? Ginawa nila ng paraan. No? Ang ano nila, kaya naka-archive ngayon, ang dahilan nila, hindi pwede yung 3, 4, 5, 1, 2, dalawang impeachment sa isang taon. O kaya walang ipagmamalaki ang mga DDS sa atin na, Mark, bakit impeachment ka pa din? Yan pa din ang sinasabi mo. Okay na yan, tapos na yan. Hindi tapos. Walang nasagot to. Kaya naniniwala ako, mga boss chipamo, sir, na sa Pebrero sa iso, mga kababayan, ang nakikita ko dito ay parehas po ng isasampa sa Vice Presidente doon sa impeachment. Wala naman po kasing nasagot Di ba? Puro sila teknikalidad ang dali nila, mga bossing. Kaya ganyan din po. Kaya ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, ni isang butas, walang iiwanang butas, para pagka sa ganon, isinampa na, silyado lahat, panigurado, panalo yung kaso. Di ba? Sabi ni Diego, good evening, Mark. Dapat bilisan ang pag-imbestiga kung may kasalanan, kasuhan agad. Kinukumpleto po talaga ng ating gobyerno lahat ng ebidensya at sinisilyado po nila talaga yung mga maaaring butas na lusutan po ng mga walang yang tao. Yan po ang ginagawa. Talaga pong totoo na napaghahandaan na nila. Nakakatakas na sila. Tingnan nyo nga si Bunuan. Nasaan na yung hinayupak na yon? Di na bumalik.